sa naging dominant win ng Golden State Warriors kontra defending champion Boston Celtics sa score na 118-112. Nakita nga nating lahat ang total team effort na ipinakita ng Dubs dahil 6 players lang naman sa kanila ang nakagawa ng double digit scoring at sa pangunguna nga yan ng 27 points, 7 rebounds at 9 assists ng 2-time MVP na si Stephen Curry at solid 16 points din para kay Buddy Hield at Andrew Wiggins at 11 points, 5 rebounds at 4 assists naman kay Slomo, Kyle Anderson at tag 10 points din para kay Moses Moody at Jonathan Kuminga. Well, sa game na ito kahit si Steph ang naging leading scorer ng kanilang team, kitang-kita pa rin ang ambag na ginawa ng kanyang mga teammates at mas maganda na nga din ngayon ang tinatakbo ng sistema ng Golden State Warriors dahil hindi na nga umiikot sa 2-time MVP ang kanilang opensa. At ito nga naging malaking advantage ng Warriors laban sa defending champion Boston Celtics dahil sa naging post-game interview ng Celtics head coach na si Joe Mazzulla. Namin nga nitong sa bandang 4th quarter ay nag-focus na nga daw sila kay Stephen Curry. Kaya naman halos lahat ng kanilang mga players ay napapabayaan na sila Buddy Hield at Andrew Wiggins. Ganun pa man bukod sa malaking pagkakamaling ginawa ng defending champion sa kanilang game, ang pinakamalaking X-factor kung bakit nakuha ng Warriors ang game na ito ay dahil sa physicality nila pagdating sa depensa at sa pagiging balanse ng pagpuntos nila sa pinta at pagtira sa labas. So ang Dub Nation kanina sa 34 attempts nila sa 3-point area ay 14 nga kanilang naipasok. Habang sa 54 attempts naman ng defending champion, 19 naman ang kanilang naifukol sa 3-point area. At pagdating naman sa assist, rebounds, free throw at turnovers, halos dikit nga lang ang naging talaan ng magkabilang team. Ngunit napakalaki naman ang agwat ng Warriors sa defending champion pagdating sa points in the paint dahil nasa 52 nga nagawa ng Dubs habang 36 lamang sa defending champion. Ganun pa man sa naging pagkapanalo ng Dubs sa game na ito, hindi pa nga rin natin sukat ang potensyal ng bawat team dahil sa naging pagtatapat nga nila kanina ay wala sa Warriors si DeAnthony Melton at Brandon Podziemski, habang sa Boston naman ay wala si Kristaps Porzingis at Jaylen Brown. Subalit masusubukan pa rin naman ang Dub Nation sa mga susunod nilang mga games dahil kakaharapin na nila sa November 9 ang undefeated team ng Eastern Conference na team ng Cleveland Cavaliers at masusundan naman ito laban sa undefeated team naman ng Western Conference na team ng Oklahoma City Thunder. At matapos ang dalawang game na ito ay kakaharapin naman nila ang Dallas Mavericks na ngayon nandun na si Klay Thompson at ang panghuling mabigat na makakalaban naman ng Dubs ay ang Memphis Grizzlies ni Ja Morant.